verses 1 to 9. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1. Kayo sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 9. Verse 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, verse 2 kayo po. Moses, my servant, died. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Verse 4. From the wilderness of this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Verse 6. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left hand, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9 altogether ready read. Haven't I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Tayo po lahat ay umukupong tayo ko'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mga panalangin po namin na inyo pong tinugon, sinagot, at salamat sa gabay, sa guidance mo po sa amin na talagang napakabuti mo po sa amin, na sinabi mo po sa inyong pong banal na salita sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Salamat po Ama, na ang inyong pong banal na salita ay totoo. Na kapag amin po ipinalam sa iyo ang aming po mga lakad, kapag ipinalam po namin sa iyo ang aming mga plano, nandun po ang inyong pong paggabay sa amin. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandirito po ngayon. Kayo po Ama sa magbalik ng pagpapala sa kanila. Dalangin ko na patuloy mo pong tingin ang kanilang panalangin. Dalangin ko po na patuloy mo po silang pagpalain spiritually, physically, financially. Kagalingan po ng mga kapatiran na mayroon po karamdaman. Dalangin ko rin po sa gabing ito, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito at sa buong mundo. Gamitin mo po kami patuloy sa pagbabahagi ng kaligtasan, ng katotohanan, at nawa po Panginoon, itago mo po kami sa inyong pong likuran. Ikaw ang sa makita sa aming pong pagbabahagi, pangangaran na inyong pong banal na salita. Banal na Espiritu, dalangin ko po, pakapuspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin, pagkalooban ng knowledge at wisdom, sapagkat tunay, kailangan po namin ang inyong pong gabay, sapagkat hindi po namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Hinihingi po namin ang inyong pong gabay, sapagkat ikaw po Ama ang siya nakakaalam ng kung ano ang mabuti para sa amin. Salamat po sa banal na salita na amin po mapapag-aralan ngayong gabi. Muli, nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Salamat po. Yan, kanina po ay kami po ay nagkapanalanginan po ni Brother Ed. At sila po ay meron nga pong plano na lumipat na kanila matitirhan. At ang plano ito ay inilapit sa Panginoon. Kaya nga naman po ay talagang nandun po yung gabay ng Panginoon sa kanila pong paglipat. Na talagang sabi nga po ng Romans chapter 8 verse 28,
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya talagang hindi po natin inaasahan yung mga pagkilos ng Diyos sa buhay. Ganun po ba? Kaya talagang napaganda na talagang kumilos ang Panginoon at doon sila dinala sa lugar na yon at biyaya ng Panginoon, talagang small world na doon pala sa lugar na kanilang nilipatan ay nandoon ang pamangkin ni Brother Ed at sinabi sa kanila, ay siya, yun na lamang ang inyong tirhan ng aking pondo. At magkano nga ang hinihingi? 2.8 na lamang. Pero ay 10,000 ang bayad talaga sa pondo. So yun po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano man yung plano po natin sa ating pong buhay, ating pong ilapit sa Panginoon, ating pong ilapit sa prayer, at siya po ay kikilos sa ating pong mga buhay. So mga kapatid, mga minamahal, ngayon pong gabi, ang sabi po dito sa verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayong pong gabi, The Bible. Iyan po ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabi, ang title ng mensahe, The Bible. Alam niyo po, ang Bible talagang nakakamangha na ito po ay talagang na-compile as one book. So, in the books of the Bible, there is 66 books. In the Old Testament, 39 books, and in the New Testament, 27 books, a total of 66 books. So mga kapatid, talagang isang himala na ito po ay nakumpile sapagkat different people yung sumulat po ng Bible. And different places. Sa iba't ibang lugar po ay naisulat ang Bible. So yun po ang Bible, and in the different period of time na iba't ibang panahon. Katulad na lamang po ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang sumulat po nito ay si Moses. At si Moses nga po ay wala pa ng panahon ni Abraham, wala pa ng panahon ni Adam and Eve. So talagang ito po ay salita ng Diyos sapagkat naisulat ni Moses ang Genesis dahil nga po idinikta ng Diyos ng Holy Spirit kay Moses ang mga nangyari noong time of Genesis, kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. So yun po, kaya talaga mga kapatid, ito po ay nakakamangha. At ang Bible po mga kapatid, mga minamahal, it is perfect, it is pure, it is perpetual. So ito po ay everlasting, perpetual, sapagkat sinabi nga po sa Matthew 24, tingnan niyo po yung pong Bible sa Matthew 24, verse 35. Sana every time na tayo pupunta ng bahay-sambahan, ang ating pong dala ay Bible. So sabi po ng Matthew 24 verse 35, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." Kaya talagang ang salita po ng Diyos, ito po ay eternal, everlasting, or perpetual. Na talagang ito po ay mananatili. So mula noon, ngayon at bukas, meron po tayong Bible na ating napapag-aralan. Alam niyo po, ito pong Bible, ito po yung best-seller books in the world. Ito po yung nangunguna na talagang marami pong bumibili ng Bible. At ang best-seller books in the world, mga kapatid, mga minamahal, King James Version, 1611, 55% ng populations in the world ang bumibili po nito. At yung po NIV, New International Version, only, I think, 19% ang bumibili po ng NIV. So, sa ating po napapakinggan, marami ang may gusto ng NIV sapagkat madali maintindihan, madali maunawaan. Pero, nung akin po itong sinerge kung ilan ang bumibili ng NIV, only 19%. King James Version, 1611, 55%. And then yung isa pa pong version ng Bible na New Revised Standard Version, ang bumibili lamang po ito sa buong mundo ay only 7% of population. So, kakaunti ang bumibili ng New Revised Standard Version. So,
So mga kapatid, mga minamahal, matuwa kayo kung kayo po ay mayroon pong King James Version 1611. It is perpetual, it is perfect and pure. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 19 verse 7. Psalms 19 verse 7. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan niyo po ang Bible. Kung mayroon kayong gustong bilhin ng mga bagay sa mundo ito, sana Bible muna. Bible ang pag-ipunan. Sapagkat talagang sabi nga po dito sa Psalms 19 verse 7, nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is pure, is sure, making wise the simple. So mga kapatid, mga minamahal, ito pong Bible, perfect po ito. Kaya dapat masaya ka, natutuwa ka, nagagala ka, na mayroon kang King James Version 1611. And then, nasabi po ng Psalms 12 verse 6, inyo po tingnan ang inyong Bible sa Psalms chapter 12 verse 6. Verse 6. Sabi po dito, the words of the Lord are pure words as silver, tried in a furnace of earth, purified 7 times. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talaga ang Bible, higit pa ito sa mga ginto, kayamanan sa mundong ito. Maaaring tayo, talagang literal po, na aakyat tayo sa langit, wala tayong madadala. Kung mayroon tayong ginto dito sa lupa, pupunta tayo ng langit, wala tayong ginto madadala. Pero sa langit, mayroon din pong ginto. Amen? Meron din ginto po doon. So kung ano man yung purpose ng ginto po doon, hindi ko po alam. At kung mayroon pong ginto po sa langit, ibig sabihin, mahalaga po ang ginto. Amen po ba? Kung ang ginto sa mundo ito ay mahalaga, ganun din po, mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa ginto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, matuwa ka, magalang ka kung ikaw ay mayroon pong King James Version 1611. Ito po ang best-seller books in the world. Ito talaga ang talagang mayroon po pinakamaraming bumibili sa mundo ito ay ang binibili po na talagang sikat na binibili mabentang aklat ay ang King James Version. So this evening mga kapatid, mga minamahal, the Bible. Una, the Bible po mga kapatid, according to the Word of God, it is the book of the law. Sabi po dito sa verse 8, this book of the law. So ang Bible mga kapatid, mga minamahal, ito po'y aklat ng mga kautusan. So kung ito po ay aklat ng kautusan, if it is the book of the law, we need to obey the law. We need to obey the law ASAP. ASAP. Kasi ito po yung makikita po natin dito sa ating pong binasa. Ang sabi po dito, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying. So and then, tingnan niyo po ang verse 10. Ang sabi po ng verse 10, then Joshua commanded the officers of the people, saying. So nandoon po yung agad na pagsunod ni Joshua sa salita ng Diyos, sa ating Diyos, sa ating Panginoon. So we need to obey the law ASAP, as soon as possible. Not tomorrow, not next week, not next month, but ASAP, as soon as possible. Amen po ba? Na nakakalungkot, maraming Kristyano lagi sinasabi, next week na lang ako, pastor. Diba? Next week na lang, next month na lang ako, pastor. Pagkatapos ng klase, pastor. After ng schooling, pastor. Diba? Kapag meron akong magandang bahay, pastor. Kapag meron akong magandang bahay, trabaho, pastor. Saka ako susunod. Ganon ang ginagawa ng ibang tao, ng ibang Kristyano. Subalit, ang nais ng Diyos sa atin, we need to obey the law, His law, ASAP, as soon as possible. Not tomorrow, not next week, not next month. Huwag nating bibigyan ng kondisyones ang Diyos. Nasasabihin natin ang Panginoon, bigyan mo muna ako ng magandang trabaho, saka ako susunod sa iyo. That's wrong. So, huwag natin siyang bibigyan ng kondisyones. Mga kapatid, mga minamahal, kung susunod tayo, ngayon na. Hindi bukas, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Ganon ang nais ng Diyos. This book of the law, it is the law of the Lord. We need to obey the law ASAP.
Kaya mga kapatid, di ba, mayroon isang awitin, katulad nun, yung inawit last week, last Sunday, yun ang na mag-ina, kailan pa. Mga kapatid, asa, yun ang nais ng Diyos sa atin. Kaya lang talaga maraming Kristiyano ngayon, ipinagpapaliban ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Para kapag wala silang magawa, susunod sila. Hindi talaga nila priority ang Diyos. Hindi nila priority ang pagsunod sa utos ng Diyos. Para minsan ang nangyayari ay talagang libangan na lamang o sa iba ay routine na lang. So ang nais ng Diyos talagang asa. So the law of the Lord, we need to obey the law alive. Sabi po ng verse 6, 7, and 8. Tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa 6, 7, and 8. Be strong and of a good courage, for unto the people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. So to all the law, nais talaga ng Diyos, lahat ng kanyang mga utos, lahat ng kanyang batas, wala tayong pipiliin mga kapatid, which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. So mga kapatid, kailangan kung tayo po ay susunod sa mga utos ng Diyos alive, or in other words, yung talagang tayo po ay nagiging masipag, energetic tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay patamad-tamad. Marami ang utos ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga po sa inyo, according to the Judaism religion, ang utos ng Diyos, kung hindi ako nagkakamali, 603 or 613. Ganun po karami. So utos ng Diyos sa ating magpatawad, magmahala sa isa't isa. Yan ang utos ng Diyos, huwag gaganti, huwag papayaan ang pagsamba, tayo'y manalangin, magbasa ng Bible, so napakarami, magtiisan sa isa't isa. Huwag hayaang lumubog ang araw na tayo ay galit pa rin. Let not the sun go down upon your wrath. So yun po ang mga utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong tatamad-tamad sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kailangan talagang masipag. Kung masipag ka sa trabaho, masipag ka sa tahanan, masipag ka sa school, dapat lalo higit ay masipag tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ako naman po ay sumusunod sa aking magulang. Pero meron pong isang bagay ako napansin sa aking sarili. Although sinasabi ko po ako'y sumusunod sa aking magulang, na kapag ako po'y inutusan ng ibang tao, mabilis, sumusunod agad ako. Kaya naman napansin ko po sa aking sarili, sabi ko, bakit sa ibang tao mabilis akong sumusunod? Bakit sa aking magulang ay hindi ako, para bagang sabihin na natin baka tinatamad pa. Kaya simula po yung noon, nung yung pinag-sink in sa aking isipan, kapag ako inutusan ng aking magulang, ng aking mahal sa buhay, agad po itong sinusunod. Kasi bakit magaling sa ibang tao? Kaya mga kabataan, mga minamahal, mga anak na nandirito, dapat kung kayo po'y magaling sa school, na talaga nauutusan kayo ng teacher, nauutusan kayo ng inyong kapitbahay, dapat mas lalong higit natin sundin ang ating mga mahal sa buhay. Ay bakit kapag ibang tao hindi makaangal, hindi makapagreklamo, hindi makapagtabog? Tama ba? Pero kapag magulang na siyang nagpapakain, magulang na nagpaplansya ng damit, magulang na naglalaban ng damit, di ba? Magulang na nagluluto ng pagkain, bakit kapag inutusan, nagtatabog? So sana mga kapatid, mga minamahal, kung magaling tayo sa ibang tao, dapat sa tahanan, sa ating mga magulang, ay tayo po'y talagang sumunod agad. Masipag. Yan po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, the law of the Lord, we need to obey the law ASAP. We need to obey the law alive. And then, next po dito, we need to obey the law affectionate. Ang sabi po dito sa verse 10 to 18, talagang sumunod po agad dito si Joshua. Ang sabi ng Bible ng Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. Si Joshua, makikita po natin, meron po siyang pag-ibig
sa batas or sa utos ng Diyos. Sapagkat kung wala tayong pag-ibig sa utos ng Diyos, ito ang magiging dahilan para tayo mapagod. Ito yung magiging dahilan para tayo magsawa. Ito yung magiging dahilan para tayo tumigil na. Amen po ba? Tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa Psalms 119. Ating po tingnan. Psalms 119, verse 97, 130, 127, 140. Tingnan niyo po ang inyong pong Bible. Psalms 119. Kaya mahirap talaga sumunod kung walang pagmamahal o pag-ibig doon sa nag-utos o doon sa utos ng Diyos. So sabi po ng Psalms 119, verse 97. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So verse 97, sabi po dito, "Oh, how love I thy law." Nakita nyo na talaga mayroong pong pagmamahal, pag-ibig ang sumulat doon sa mga utos ng Diyos. "Oh, how love I thy law, it is my meditations all the day." Dahil nandoon ang pag-ibig ng writer sa utos ng Diyos, na ito'y talagang kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Pero maraming Kristiyano ngayon, mas mahal nila mga bagay sa mundong ito. Mas mahal nila yung mga paglalaro sa mundong ito. Mas mahal nila yung mga computer games. Mas mahal nila yung mga games sa kanilang cellphone. Ang cellphone hindi na mabitaw-bitawan. Pero ito, ang sabi po dito, "Oh, how love I thy law." Gaano ko kamahal ang iyong mga utos. And then verse 130, tinan niyo po yung pong Bible. Talagang nadaya na maraming tao. Nadaya na maraming Kristiyano. Kaya nga naman kapag inutusan ng mga kabataan ngayon, talagang hindi nila mabitawan ang kanilang cellphone. Verse 130. Sabi po dito, "I have vain thoughts, but thy law do I love." But thy law do I love. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mahal natin ang utos ng Diyos, hindi tayo magsasawang sumunod. Hindi tayo magsasawang magbasa ng Bible. Hindi tayo magsasawang makinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo magsasawang manalangin. Hindi tayo magsasawang sumamba. Amen po ba? Hindi tayo magsasawang magpatawad. Hindi tayo mapapagod magmahal. So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos magkaroon tayo ng pagmamahal, pag-ibig sa kanyang mga utos. And then verse 127. Tingnan niyo po yung pong Bible sa 127. "Therefore I love thy commandments." Say amen kung mahal ninyo mga utos ng Diyos. Ito po yung pinapakita dito. "Therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold." Maraming tao ngayon talagang naghahangad ng mga ginto. Talagang gustong yumaman. Pero ang taong ito, ang taong sumulat ng Bible na ito, ng salita ng Diyos na ito, ang kanyang iniibig, hinahangad ay ang mga utos ng Diyos. Kaya sa ating pong buhay ngayong gabi, ating tanungin ang ating sarili. Mahal ba natin ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos? Amen po ba? Sapagkat kung walang pagmamahal, kung bakit maraming Kristiyano nawawala sa gawain ng Diyos, sapagkat minahal nila ang mga bagay sa mundong ito. Verse 140, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 140. "Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it." So therefore thy servant loveth it. Mahal talaga ng mga writer ng Bible, ng salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos. Ngayon po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ma-build sa atin, ma-develop sa atin yung pag-ibig sa salita ng Diyos, pag-ibig sa mga utos ng Diyos, kasi kaya talagang burden sa kanila. Burden sa kanila, pabigat sa kanila ang utos ng Diyos sapagkat wala silang pagmamahal sa utos ng Diyos. Kung bakit mahirap sa kanilang sumamba, mahirap sa kanila ang makinig ng salita ng Diyos. Naiinit na agad. Ang tagal naman, pastor. Diba? Kasi wala silang pagmamahal sa utos ng Diyos.
Bakit yung ibang tao, ang ibang Kristiyano, kahit ang preaching ay 2 hours, nakangiti pa rin sila. Gusto nga nila mahabang preaching yung iba. Amen. Diba? So yun yung ibang Kristiyano. Pero yung iba, ay nakasimangot. Sana mga kapatid, mga minamahal, hindi naman ako mahabang mag-preach. Sinasabi ko lang sa inyo na talagang yung ibang Kristiyano, alin ang mas mahirap, mag-preach o yung nakaupo? Kung natatandaan ninyo dati si Kuya Renner, talagang tuluan na ang pawis, bumabaha na ang pawis dito, ganado pa rin sa pag-preach. Diba? Sumisigaw pa. So, walang problema sa kanya mahaba at kahit siya basahan ng pawis, pawisan na, nandoon ang kanyang kagalakan. Kaya sana yung nakikinig din ay talagang masaya ng nakikinig ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, the Bible, it is the book of the law. Kaya we need to obey the law, ASAP, alive, and affectionate, and we need, if it is the book of the law, we need to study it. Amen? Kailangan nating aralin. Ignorance of the law excuses no one. Yan ang batas natin. Ignorance of the law. Kung hindi mo alam ang batas, kapag ikaw ay lumabag sa batas, hindi mo pwede dahilan sa kanila, pasensya na po, hindi ko po alam eh. Hindi nila tatanggapin ang iyong pasensya. Halimbawa, sa traffic light, hindi mo alam na kapag red pa lang, ay stop na, pero ikaw ay dumiretso pa rin. So, ignorance of the law excuses no one. So, kapag meron doon PNG or LTO, pagdating doon, titikitan ka. Or, wala na kayong mga LTO, wala na mga TNG. Mayroon ngayon ay mga CCTV. Diba? No comprehension. So, kaya pagdating ng registration ng iyong sasakyan, yan, makikita mo na ang iyong violation dyan. So, ignorance of the law excuses no one. Kaya mga kapatid, kung ang Bible ay mga utos ng Diyos, kailangan mo itong basahin. Amen? Kailangan natin itong basahin. Pangalawa, so the Bible, mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po ang verse 1 ng Joshua chapter 1, verse 1 and 2. Anong makikita po natin dito? Sa Joshua chapter 1, verse 1 and 2. Sabi po dito, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, which I do give to them, even to the children of Israel. Ang makikita po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, the Bible, it is not only book of the law, but also it is book of love. Ito po ay aklat ng pag-ibig. Kapag nagmamahal talaga, nagbibigay. Yan po sabi po dito. Sabi po dito, sa verse 2, Tamales. which I do give to them. Tamales, kapit barako. Bible. Spoken. Bible, spoken. Yeah. Well Okay, tagtag brother natin. So, ang nagmamahal ay nagbibigay. Amen. Yan po. Kaya talaga sinabi dito, which I do give to them, even to the children of Israel. Alam niyo po, talaga, ito po ay aklat ng pag-ibig. Bakit? Ang Israelite or ang Jewish people, matigas ang ulo. Talagang panay ang reklamo sa Diyos. Sila'y inalis na doon sa bansang Ehipto. Inalis na sila sa pagkaalipin. Sila'y iniligtas na at dadalhin sa isang lugar, sa isang lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Makikita natin doon yung pag-ibig ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak, ang kanyang bayan ay maghirap. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay maging alipin. Kaya sila'y iniligtas, binigyan ng isang Moses na talagang maglilid sa kanila patungo doon sa promised land. So yun yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Subalit ganun pa man, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay hindi nagbago. Panay ang reklamo, wala silang pagkain. Panay ang reklamo, binigyan ng pagkain, reklamo pa rin. Di ba?
So, panay ng reklamo, gusto pa nga bumalik ng Egypt. At sa Egypt ay sinasabing masarap ang pagkain. So, ganun po katigas ang ulo ng Israel. Pero ganun pa man, hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos. So, the Bible, it is book of love. Na talagang ito po ang pagmamahal ay unselfish, hindi maramot. That's right. Ang Diyos ay hindi naging maramot sa Israel. Ang Diyos ay hindi naging maramot sa ating lahat. Amen po ba? Araw-araw may pagpapala sa atin ng Diyos. That's right. Kaya talaga ang pag-ibig, ang tunay na pagmamahal ay mayroong ibinibigay, hindi madamot. At ang tunay na pagmamahal, it is everlasting, it is enduring all things, it is envied not, hindi ito naiingit. And then, embracing the truth, yun po ang tunay na pag-ibig. Tingnan po natin ang ating po Bible sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Kaya bago ka magmahal, bago ka sumagot, diba? Bago ka manligaw, dapat mayroon ka munang pag-ibig sa Diyos. Mayroon ka munang pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen po ba? At kailangan maintindihan natin ang tunay na pag-ibig sapagkat ang mundong ito, sa mundong ito'y meron pong stupid love. Stupid! Diba? Meron dito mga fake love, false love. Yan ang mundo. Pero ang Bible ay tinuturo sa atin ang tunay ng pag-ibig. Hindi katulad ng pag-ibig ng mundong ito. O 1 Corinthians, tingnan po natin. Sabi nga, yung inabot kanina, yung hindi namamatay. Love it. Okay. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, tingnan po natin ang tunay na pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, it is not based on feelings. Diba? Na kapag ikaw ay kinilig, ay, hindi ko ang puso ko, umiibig na ako. Love is an action word. Kaya ang pag-ibig ito po ay gawa. Verse 4, not feelings. Verse 4, tingnan niyo po yung Bible sa verse 4. Charity, suffereth long. Kaya ito po ay talagang ang tunay na nagmamahal ay talagang nagtitiis. Diba? May pagtitiis. Sapagkat talagang ang nasasamahan ng tao ay talagang yan ay pagtitiisan mo. Meron kayong sumpaan, till death do us part. Yes, sir! Diba? Na talagang in sickness, or in health, in poorer, or in riches. Diba? Kaya ito po ay pagtitiis. O tuloy po natin. Suffer long and is kind. Ito po ay mabait, mabuti. Charity, ang pag-ibig, envied not. Hindi ito nainggit. Kaya huwag ka nang humanap ng iba. Diba? Kung meron ka ng kapartner, ay huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag mo nang sasabihin sa kapartner mo, bakit si ganito'y ganon? Bakit ikaw ay hindi ganon? Yes, sir! Diba? So hindi na yan nainggit. Minahal mo yan, yan na yung mahal mo. Amen po ba? Pinakasal mo yan, yan na yung pinakasalan mo. Amen? So, tuloy po natin. Charity, sabi po dito, wanted not itself, hindi ito nagmamataas, is not puffed up. Then verse 5, that not behave itself unseemly, seek it not her own. Ang pag-ibig ay talagang hindi mo na iisipin pa ang iyong sarili. It is a selfless love. Yes, sir! Hindi talaga ito madamot. And then, ang pag-ibig po, it's not easily provoked. Hindi madaling magalit. Yun ang pag-ibig. Di ba? Alam niyo na. O, yan po nakasulat po dito. It's not easily provoked. And then, think it no evil. Hindi nag-iisip ng masama. Di ba? Yan ang pag-ibig. Kaya bago ka magmahal, basahin ang Bible. The Bible, it is the book of love. Hindi mo matatagpuan ang pag-ibig do sa mga Romeo and Juliet na yan. Diba? Nandito ang tunay na pag-ibig sa Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Then verse 6, tingnan niyo po verse 6. Rejoiceth not in iniquity, hindi natutuwa sa masama, but rejoiceth in the truth. Yan po ang pag-ibig. Ang kinatutuwaan, kinagagalakan ay katotohanan. Kaya ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa paggawa ng kasalanan.
Yun po ang tunay na pag-ibig. Verse 7, bearing all things. So talagang dinadala ang lahat. Kapag ikaw ay padre ni pamilya, talagang bearing all things na yan. Dadalahin mo lahat. And then believe in all things, hope in all things, endure in all things. Charity never failed. Amen. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Amen. Yun ang pag-ibig. Kaya dapat ang pag-ibig patamis ng patamis hanggang dulo. Parang yung tubo, yung sugar cane. Di ba? Talagang ang tubo, patamis yan ng patamis hanggang puno. Kaya dapat ganun po ang pag-ibig. And then next, ano pa sabi po dito? Never failed, but whether big prophecies. Okay, so yun na po ang pag-ibig. And then Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love. So ang tunay na pag-ibig, meron po yung kagalakan. Kaya nga, nung sinagot, di ba? Sigaw na, parang tumama sa loto. Egg pa. Daig ba? Di ba? So may kagalakan yan. At ang tunay na pag-ibig, mayroong peace, kapayapaan. Payapa ka sa Kanya. And then, joy, peace, long-suffering. And then, gentleness, goodness, faith, nagtitiwala, meekness, temperance, against us, there is no law. Yun po ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang Bible, it is not only the book of the law, but also it is book of love. Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa atin. Then next, mga kapatid, balikan po natin ang Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law. So, the Bible, it is also book of the Lord. It is book of the Lord. Kaya mga kapatid, dapat natutuwa kayo. Bakit? Sapagkat ito po, napakarami ng aklat sa buong mundo. Pero ang Bible lamang ang aklat ng Panginoon. Amen. Amen? Ang Bible lamang ang aklat ng Panginoon. Kaya dapat matuwa ka, meron kang aklat ng Panginoon. Kaya dapat kung ang Bible po, mga kapatid, mga minamahal, kung ito po ay aklat ng Panginoon, dapat meron tayong respeto sa Bible. Amen. Paano magkakaroon ng respeto? Ito, ako po ay nag-observe. Na-observe ko po sa maraming Kristiyano. Walang respeto sa Bible. Let's say for example, itong aking hawak Bible. Halimbawa na ito. Nakita mo na dyan sa sahig. Pupunta ka doon sa organ, tutugtog ka. Ganun ba yun? Meron po nakikita ganun Kristiyano. Nilalakdawan ng Bible. Kung saan lang pinapatong ang Bible. So paano natin masasabi, may respeto ba ang ganung tao? Kaya mga kapatid, kung sinasabi natin ang Bible, it is book of the Lord, kailangan meron tayo ditong respeto, paggalang, pagmamahal. Amen po ba? Kaya sana tayo po magkaroon ng desire na magkaroon po tayo ng Bible. Amen. Itas nga kamay na mayroong Bible dyan. Itas nga ang mga Bible. Kaya mga kapatid, magalang kayo. Kasi ito po yung aklat ng Panginoon. Dapat igalang natin. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay makakakita ng Bible sa upuan, huwag mong lalakdawan yan. Kasi ito po yung aklat ng Panginoon. That's right. Ako'y nalulungkot, meron ako nakikita mga Kristiyanong gano'n. Nakita ng may mga gamit, tapos lalakdawan, nandyan ang Bible, lalakdawan. Huwag na ulan. Gagawin pang payo, kung naulan, okay lang mabasa, pero ang cellphone, di ba? Ayaw nila mabasa ang cellphone, pero ang Bible, ginagawang payo. Ang cellphone, naka-jelly case, pero ang Bible, lusot-lusot na. Yes. Ang Bible ay hindi may pakita sa mga kapwa kaibigan, sa mga kapwa estudyante, pero ang cellphone kapag bago, Yun. di ba? Pansinin nyo naman ang aking cellphone. Diba? Nakakabili ng mga mamahaling cellphone. 50,000 na cellphone nakakabili. Pero Bible hindi makabili. Richard. Kaya mga kapatid, it is book of the Lord. Amen. Magkaroon tayo ng respeto, paggalang sa Bible. Kaya dapat matuwa ka kung ikaw ay Bible, King James Version, 16:11.
Ito po yung aklat ng Panginoon. So dapat igalang natin, respect this book and then read this book. Basahin natin ang Bible. Araw at gabi. Psalm chapter 1 verse 2. Tingnan niyo po yung Bible, Psalm chapter 1 verse 2. Ang sabi din yan sa Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Pinag-aaralan talaga, pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Kagalakan na talagang mabasa at mapag-aralan ang salita ng Diyos, pero maraming Kristiyano ngayon talagang nadaya na nitaning. Binigyan na ng mga talagang mga gadgets at talagang doon sila binibili, doon sila tuwan-tuwa. Maghapon na, ilang oras na, cellphone pa rin. Talagang lumalabo na ang mata sa pagsa-cellphone. So we need to respect this book, we need to read this book, and we need to rely on this book. Amen. Kailangan natin magtiwala sa aklat na ito. Psalms 18 verse 30. Tingnan po natin ang ating po Bible sa Psalms 18 verse 30. Sana tumatabi yung mga ito sa mga walang Bible. Sana tumatabi ito sa mayroong Bible. Diba? Psalms 18 verse 30. Tingnan po natin ang ating po Bible sa Psalms chapter 18 verse 30. Verse 30. Nakita niyo na ba? Say amen. Verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. So mga kapatid, marami na nagtiwala sa salita ng Diyos. Marami na nagtiwala sa Bible. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to rely on this book. It is the book of the Lord. Ito po ay aklat ng Panginoon. Kaya kung meron kayong ibang aklat diyan sa inyong mga tahanan, sana ang ating pagtitiwala ay nasa sa salita ng Diyos. Hindi sa tao. Kaya mga kapatid, opo tayong pinapoto, di ba? Pero dapat ang ating pagtiwala pa rin ay sa tao. Sa salita ng Diyos, hindi sa tao. Meron po ba? So, we need to rely, and then last mga kapatid, we need to rejoice this book. Kailangan magalak tayo sa aklat na ito sapagkat ito ay aklat ng Panginoon. Lagi ko sinasabi sa inyo, katabi ko sa pagtulog ay ang Bible. Simula April 2014, ang Bible ko hanggang ngayon nagagamit pa rin. Yon ang ginagamit ko sa pagsusolvining. Yung Diaglot King James Version. Talagang iningatan ko po yun. Nasira na siya pero tinadala ko siya sa pagawaan. Naka-hardbound na siya ngayon. So mga kapatid, ang Bible ko ay 11 years na. At meron ako isang Bible na galing kay Pastor Sosa, year 1989 pa. Buhay pa rin hanggang ngayon. Gagamit-gamit pa rin hanggang ngayon. Kapag ako'y nag-aaral, ginagamit ko yun. Yung study Bible. Meron akong binigyan ng Bible, tuwan-tuwa. Sinners niya sa Google o sa kung magkano ang presyo. Sabi niya, Pastor, ang mahal pala ng Bible na binigay niyo sa akin. I think yung Bible na binigay ko sa kanya, nasa worth 4,000 pesos. Tuwan-tuwa siya. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan ng tiyon ang ating kagalakan sa Bible sapagkat ito po yung aklat ng Panginoon. Psalms 119. Balikan natin ang 119 verse 16. Kaya kung ako po yung medyo napapahaba, sana meron pa rin kayong kagalakan dyan. Psalms 119 verse 16. Tinan niyo po yung Bible sa verse 16. Then babasahin natin ng 16, 24, 35. Babawasan na natin 16. I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word. So ang kagalakan ng writer ay nandoon sa mga utos, batas ng Diyos. At talaga sinabi dito, I will not forget thy word. Kaya sana yung salita ng Diyos, dumarami ang memorize.
Kaya sabi ni Pastor Corada, magbasa kasi kayo. Hindi kasi kayo nagbabasa. Nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon. Dating mayroong memorize na verse, pero ngayon wala na. Mesmerize. Diba? Kasi nga, inagaw na ng sistema ng mundo. That's right. So, ang sabi po dito, I will not forget thy word. Then 24, tinan niyo po yung Bible sa verse 24. Thy testimonies also are my delight and my counselors. So, ang salita ng Panginoon, ang aklat ng Panginoon, ito ang nagbibigay payo doon sa writer. Kaya mga kapatid, kung gusto mo ng advice, kung gusto mo ng tagapayo, hanapin mo ang salita ng Panginoon, ang aklat ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Verse 35. Tingnan niyo po yung Bible sa verse 35. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Amen. So yun yung prayer request ng writer, na siya ay mapapunta doon sa landas ng mga utos ng Diyos. At ang kanyang kagalakan, sapagkat ang kanyang kagalakan ay nasa mga utos ng Diyos. For therein do I delight. Nagagalak siya. Kaya mga kapatid, tayo pa, sana may kagalakan kayo. Last, verse 17 ng Psalms 119, verse 17. Last na po. Their heart is as fat as grease, but I delight in thy law. Kaya mga kapatid, maaari sa panahon natin maraming tao ang hindi natutuwa sa salita ng Diyos, ayaw nga makinig eh. Di ba? At maraming tao ang ayaw ng Bible. Pero sana tayo po ay magkaroon ng kagalakan sa mga utos ng Diyos. Kagalakang sumunod. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, let us love the Word of God. Let us live in the Word of God. Tayo'y magmahal, ibigin natin ang salita, utos ng Diyos. Mabuhay tayo sa salita, mga utos ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, it gives us hope. Ito po'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po'y nagbibigay sa atin ng courage. Maaaring hindi pa nararanasan ng ibang tao, ng ibang Kristiyano, na ito'y talaga nagbibigay ng lakas ng loob, nagbibigay ng pag-asa. Bakit? Hindi binabasa. Amen. Hindi sinasabuhay. That's right. Kung bakit hindi nila nararanasan yung talagang pag-asa na binibigay nito at lakas ng loob na binibigay nito. It gives us confidence. Ang Bible po yung nagbibigay sa atin ng pagtitiwala pa sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana hangarin nyo muna na magkaroon ng Bible bago magkaroon ng magandang cellphone, Amen. bago magkaroon ng mga alahas, That's right. bago magkaroon ng mga magandang sapatos. Sana yung Bible muna. Sapagkat ang Bible, ito nga po'y higit pa sa mga ginto sa mundong ito. Amen. Amen? Saan ko ba yung nabasa? Tingnan nyo po. Sa Psalms 100, I think sa Psalms, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 19, verse 7 to 10. Kung di po nagkakamali. Di yan na po tayo magtatapos. Psalms 119:27. Psalms 119 verse 127. Sige, 119 daw po. Then verse 127. Psalms 119 verse 127. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 127. Therefore I love thy commandments above gold. So talagang ito po ay higit pa sa ginto. Maaaring meron pong ginto sa langit. Pero dito po sa lupa, ito higit pa sa ginto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pakamahalin po natin ang Bible, ang salita ng Diyos. To God be the glory, tayo po'y kumayo. Tayo po'y umuko, pumiti, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri ng papasalamat sapagkat sa bansang ito kami po ay malayang nakakapag-aral ng inyong banal na salita. Yes. At ganoon pa man, salamat din po na kahit sa ibang bansa, maaaring sa ibang bansa ay talagang delikado na mayroong Bible. Sa ibang bansa ay talagang ikinukulong
ang nag-aaral ng iyong salita. Pero ganun pa man, sila po'y masigasig, masipag na nakikinig at nag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya sana dito po sa bansang ito, na sa bansang ito'y wala pong pag-uusig na nagaganap. Nawa kami po ay talagang dapat kami ay maging masipag na makinig ng inyong banal na salita, masipag na nag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat po sa gabi ito na kami inyong hinamon ng inyong banal na salita. Patunay na ito po ay talagang buhay at makapangyarihan. Nawa po, Panginoon, samahan mo po kami gabayan sa aming pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Banal na Espiritu, pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom, sapagkat hindi po namin kaya itong maunawaan kung wala po ang inyong gabay sa amin. Kayo po siya magbibigay sa amin ng kaunawaan po dito. At dalangin ko po na tulungan mo po kami na patuloy namin po ito na may apply sa aming pong buhay at may bahagi sa aming pong kapwa. Salamat po sa gabi ito sa buhay ng mga kapatiran. Dalangin ko po na patuloy mo pong tingin, sagutin ang kanila pong panalangin. Gabayan mo po sila. Igawin mo po sa kanila ang inyong pong divine protection. Pagpalain mo po, Ama, ang nalalapit na revival at anniversary. Dalangin po namin ang katagumpayan po nito. Aking po'y binabalik sa iyo ang papurit pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.